Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sa maikling oras na ito, samahan niyo po ako sa ating daily devotion at sa ating pagpapatuloy ay sabayan niyo po ang awiting ito na kamangha-mangha po talaga ang ating buhay na Diyos. Praise God. Pero bago po 'yon, manalangin po muna tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa napakagandang araw na ito kahit extended ang GCQ ng Metro Manila at sa iba pang bahagi ng aming bansa ay salamat Panginoon dahil hindi mo kami iniiwan at pinababayaan at lagi pong extended ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Ano man nagawa namin pagkakasala, patawarin mo po kami at maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo sa oras na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. At sa ating pagpapatuloy, ay sabayan niyo po ang awiting ito na tunay na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen. Praise God. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon.
Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Praise God. Sa napagandang awitin na talagang pong kamangha-mangha ng ating buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At sa ating pong pagbubulay ay matatagpuan po natin mga kapatid sa Matthew 8 verse 8 to 10. At ito po ay sa NIV version. Matthew chapter 8 verse 8 to 10. Purihin po ang ating Panginoon. At ang sabi po sa talatang ito sa verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Sa verse 9, for I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Sa verse 10 po, sa ating huling talata, purihin ang ating Panginoon. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mga salita. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa sitwasyon po ng ating ng pandemic sa buong Metro Manila at sa iba pang mga bahagi ng ating bansa, mga kapatid, ay patuloy pong tumataas. At ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, ay nais pong ibalik tayo sa ECQ o MECQ o pabalik po tayo doon sa mas mahigpit. At subalit nagkaroon po ng pakiusap ang mga iba pang local government at mga opisyales sa ating Pangulo na bigyan pa ng pagkakataon ang mga mayor na mas magampanan nila yung tungkulin nila na maging mahigpit sila sa mga patakaran o mga pamamaraan para po maiwasan ang pagdami ng virus na ito. At kaya nga po na-extend ang ating GCQ. At kung hanggang katapusan po, hanggang 31. At kung hindi po ito magbabago, mga kapatid, ay maari pong bumalik tayo sa mas mahigpit. At imbis na pawala na po itong ating pandemic na ito, ay palala pa po ng palala. Maari pong ganon, maging ganon ang senaryo, mga kapatid. At pangyayaring ito ay patuloy po tayong nag-i-struggle, mga kapatid. Ano na ang mangyayari pag naghigpit? Magsasara na naman yung kumpanya namin, mawawala na naman ako ng trabaho, at nagsisimula ako ng negosyo ngayon, ihinto uli, mawawala, magsasara na naman. Ano ba ang mangyayari? Mga kapatid, sa panahon po ito ay wala po tayong lubos na maaasahan kahit po ang ating gobyerno ay hindi po natin 100% maaasahan. Gumagawa po sila ng lahat ng paraan para po magpatuloy yung ating normal o magkaroon po tayo ng new normal, mga kapatid. At ginagawa po nila ang lahat ng kanilang magagawa. Subalit, ang ating pong pagtitiwala ng lubusan, mga kapatid, ay nasa ating Panginoon Diyos pa rin. At sa Kanya pa rin po tayo magtitiwala at aasa. Mga kapatid, sa talata pong nabasa natin, ay umahanap po ang ating Panginoon ng mga tao na may malalaking pananampalataya. Merong malaking pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo, malaking pananampalataya sa Diyos, at malaking pananampalataya sa Kanyang mga salita, sa mga salita ng Diyos, na hindi po nagbabago ang ating Diyos sa Kanyang mga pangako. At ito po ay natagpuan ng ating Panginoon sa isang senturyon. Ang isang senturyon, mga kapatid, ay alam po natin, isang Romano at hindi po siya Hudyo. Kung tutuusin ay ibang pananampalataya po yan, mga kapatid. Subalit sa oras na ito, nangailangan po ang senturyon na ito at nakilala po niya ang ating Panginoon
nanampalataya po siya sa ating Panginoong Kristo dahil may sakit po yung isa sa membro ng kanyang pamilya. Tinuturing na po niyang membro ng pamilya yung kanyang servant na may sakit, mga kapatid, at nais niya na gumaling ito at pagalingin ng ating Panginoon dahil wala na pong magagawa yung mga doktor. Mayaman po ang senturyon na ito, may tungkulin po siya, pero yung mga doktor po sa panahon na yon ay wala na pong magagawa. Wala pong question yung pera, mga kapatid, sa senturyon na ito. Mayaman po ito at marami po siyang salapi. Subalit ang salapi po niya ay hindi niya pinagtiwalaan. Wala pong nagawa yung salapi niya sa sakit at karamdaman at maaari pong mamatay yung kanyang mahal na alipin, na servant. Mga servant po ito na maaring lumaki na po ito sa kanyang bahay at tinuring niya na pong kapamilya. Nilapit niya po ito sa ating Panginoon. At ang Panginoon naman maawain. Alam naman po ninyo ang ating Diyos sa ating devotion kung sumasabay po kayo. Siguro napansin niyo ang ugali ng ating Panginoon. Malambot po ang kanyang puso. At pag nakiusap po tayo sa Kanya at tumiling ay talagang di po niya tayo tatanggihan, mga kapatid. Lalo na po sa ating mga nangangailangan, lalo na po kung tayo mga anak ng Diyos at nananampalataya sa Kanya. Subalit ang senturyong ito, mga kapatid, iba po ang pananampalataya nito. Subalit sa oras na ito, ay ang kanyang pananampalataya, binuhos niya sa ating Panginoon. At ang Panginoon naman, pupuntahan na po siya. Pupuntahan na po siya sa kanyang bahay. At sabi ng Panginoon, mga naunang verse, hindi na po natin isinama na sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa bahay mo. At ang Panginoon, gusto niya po personal. Gusto niya po ilelay hands niya, ipapanalangin niya, ahawakan niya po yung may sakit at gagaling po ito. Subalit sa oras na ito, ang sabi po ng senturyon, wala siyang, kasi iba po ang pananampalataya niya at malaki po ang pagtingin niya sa ating Panginoong Kristo at nakita niya ang Panginoong Kristo ay tunay at totoo dahil yung kanyang pananampalataya sa kanyang reliyon, na-realize na po ng senturyon na ito na wala pong magagawa yung kanyang mga Diyos-Diyosan. At ang tunay na Diyos lamang po ay ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo, at ang Panginoong Kristo ay bugtong na anak ng ating Diyos Ama na nasa langit at siya po ang exact replica ng Father, kaya ng our Father in heaven. Kaya nga po ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang asal, ugali, pagmamahal, lahat po ay replika po yan, eksakto ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya pag nakita natin, nakilala natin ang Panginoong Kristo, nakilala na rin po natin ang ating Diyos Ama na nasa langit. At nakita po ito ng senturyon sa ating Panginoon. At sabi po ng senturyon, ay hindi ako karapat-dapat na sa iyong presensya sa aking bahay. Mantakin niyo, mga kapatid, hindi po ito pangbabastos sa ating Panginoon na ayaw niyong papuntahin. Kundi ito po'y panliliit sa kanyang, ang tingin po niya sa kanyang sarili ay maliit dahil hindi po siya chosen people, hindi po talaga siya bahagi ng Israel. Siya po'y ano lang po ito, sumasabit lang po siya, nakikiaawa lang po siya, mga kapatid, na tutulungan siya ng ating Panginoon. Subalit, ang Panginoon, nakita natin, maawain siya. At ang senturyon nito ay hindi siya karapat-dapat sa ating Panginoon. Dahil iba nga po ang kanyang lahi, iba po ang kanyang pananampalataya. Nahihiya po siya sa Panginoon na hindi naman siya karapat-dapat, ay bakit tutulungan pa siya ng ating Panginoon. At nakita niya ang Panginoon napakabait at tutulungan siya kahit ibang lahi siya, iba ang kanyang pananampalataya. Hindi siya bahagi ng Israel, subalit nanampalataya siya sa ating Panginoon. At sabi ng senturyon to, hindi po karapat-dapat na pumunta ka sa aking bahay. At sabi po ng senturyon, may binigay po, nagsuggest po ang senturyon ng isang alternative. Ang sabi po niya, ako, may authority rin. Ikaw, Panginoon, may authority ka rin. At napakataas ng iyong authority, Panginoon. At alam ko, kahit di ka pumunta, kagaya ko, mag-utos lang ako, gagawin ng aking alipin, gagawin ng aking mga tauhan, at gagawin nila yon dahil may authority ako. Ikaw pa kaya, Panginoon, na napakataas ng iyong authority, napakalaki ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang bugtong na anak ng Diyos. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. At ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Wala na po kaming maihiling sa iyo. Wala po kaming maihiling na iba sa iyo, kundi ikaw lamang, Panginoon, talaga ang lahat. Ikaw lamang ang tunay, ikaw ang makapangyarihan. Kaya nga, Panginoon, isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking alipin kahit hindi ka pumunta sa aking bahay. Utusan mo lang at mangyayari. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po,
Ang sabi po ng ating Panginoon sa centurion na ito, nang narinig niya ang suggestion ng centurion na ito sa nagawin ng ating Panginoon. When Jesus heard this, he was astonished. Namangha po siya and said to those following him. Napahiya po yung mga alagad. Sabi po ng ating Panginoon, sa sinabi po ng ating Panginoon, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Mga kapatid, hindi po tayo bahagi ng Israel. Hindi po tayo bahagi ng pananampalataya ng Israel. Hindi po tayo bahagi ng covenant ng Diyos sa Israel. Subalit, binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na maging bahagi sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Lahat ng nanampalataya ay magiging kabahagi ng Israel sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa biyaya na binigay ng Diyos sa Israel. Kung tayo po'y mananampalataya. At maaring hindi po tayo nagaya ng Israel, subalit ang pananampalataya po natin ay maaring masigit pa sa pananampalataya ng Israel. Mga kapatid, ibigay po natin ang ating great faith sa ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo karapat-dapat dahil hindi po tayo bahagi ng pangako ng Diyos sa Israel. Subalit, ginawa po niyang kabahagi tayo dahil nanampalataya po tayo sa Kanya. At ang ating pananampalataya, itodo na po natin kagaya ng centurion. At alam po natin, isang utos lang ng ating Panginoon ay mangyayari. Makakabangon po tayo. Kung may karamdaman, mawawala. At gagaling po tayo. At kung may panganib ng coronavirus, hindi po tayo tatablan dahil pinoprotektahan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating buhay na Diyos. Manalig po tayo sa ating buhay na Diyos. At manalangin po tayo, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ay tunay, ikaw ay totoo. Salamat aming amang Diyos sa langit sapagkat ang Panginoong Kristo ay tunay at totoo at siya isinugo mo sa amin upang kami ay maligtas. Hindi lamang sa kasalanan, kung hindi pati sa aming mga karamdaman. Hindi lamang sa aming mga karamdaman, kundi pati sa aming mga kahirapan, Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, inilalapit ko ang kabuhayan, una sa lahat, ang kabuhayan ng mga anak mo, ng mga nananampalataya sa iyo sa oras na ito. Tugunin mo po ang kanilang dalangin na mag-prosper ang kanilang negosyo, ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya. Purihin ka, O Diyos. Kaya nga po sa oras na ito, aming inaangkin sa pangalan ng Panginoong Kristo, inaangkin namin sa oras na ito ang biyaya ng langit na siyang sumaamin. Tinatanggap namin lahat ng nakikinig sa oras na ito ay tinatanggap natin ang biyaya ng langit na matanggap natin ngayon sa oras na ito sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at magiging matagumpay ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo sa tulong at kapangyarihan at biyaya at awa ng ating amang Diyos na nasa langit sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. At nilalapit din po namin ang lahat ng pangamba sa paghawa sa coronavirus. Sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin ang iyong proteksyon sa coronavirus na ito, sa COVID-19 na ito, sa mga anak mo, saan man kami naroon, sa mga nananampalataya sa iyo, saan man kami naroon, sa oras na ito, nasa trabaho man, papasok man, pasakay o anuman, nasa bahay, Panginoon, inaangkin namin ang proteksyon mo na kami ay hindi po mahahawahan at hindi po tatablan ng COVID-19 virus na ito. Aming inuutusan sa pangalan ng Panginoong Kristo, COVID-19 virus, anuman ang pangalan mo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, inuutusan ka namin lumayas sa aming tahanan, lumayas sa aming barangay, lumayas sa aming trabaho, saan man kami pupunta, lumayas ka sa aming mga sasakyan, lumayas ka, wala kang karapatan sa amin, sa mga katawan ng mga anak ng Diyos, sa mga nananalig sa Diyos, wala kang karapatan. COVID-19 virus, lumayas ka, mamatay ka sa aming presensya, maglaho ka, wala kang epekto sa aming katawan. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, coronavirus, COVID-19 virus, ano man ang iyong pangalan, lumayas ka sa presensya ng mga anak ng Diyos, ng mga nananampalataya sa Diyos. Lumayas ka, mag-disappear ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Salamat po,
aming amang Diyos sa langit, sa katiyakang ito at sa lahat ng mga mag-aaral na papasok po at ng mga nag-e-enroll at na mag-e-enroll pa lamang, pagpalain mo rin po sila, ingatan at hindi po sila mahawa, maprotektahan po sila mula sa coronavirus na ito. At akin pong iniling ang iyong blessing sa kanilang pag-aaral. Kahit online ay maging blessing po ito at matuto po sila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya. Amen. Praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. Huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang po ang pananalig natin. Huwag po tayong mag-aanilangan kahit kaunti, kahit isang segundo, ay huwag po tayong mag-aanilangan sa ating Panginoong Kristo. Panghawakan po natin ang kanyang mga salita. Wala po siyang tinatanggihan sa lahat ng mga lumalapit sa kanya at hindi po niya tayo pinababayaan. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay sa kabila ng pandemic na ito. Purihin ng Diyos, pagpalain po kayo at samahan niyo po ako sa huling awitin na ito na may pamagat na kalinga ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagpuhos, biyayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong lahat sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di manganamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init. Kailan
Praise God. At purihin po ang ating Panginoon sa awiting iyon. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. Basta wag po tayong bibigay sa ating pananampalataya. Have a great faith in God, in our Lord Jesus Christ, in His Word. Wag po natin kakalimutan, wag po tayong bibitaw mga kapatid sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Praise God.